Welcome back sa YouTube channel para sa mga first time natin manawat. Please click mo na yung listing. Pili guys, wala naman ito. Libre lang. Pag muna lang din sa kapwa. Alright, thank you very much po. So topic natin yung for today's video. Baste Duterte, binakbakan si Bongo. Guys, yan ang mainit na balita. So kung napanood nyo guys, yung Pampanga Maisog. So alam naman natin na umiikot yung maisog ng mga Duterte sa iba't ibang parte ng ating bansa. Pero yun na nga, yung kakatapos lang na maisog, itong si Baste Duterte, mukhang may sama ng loob. Sinasabi ng iba, baka nga simula na tong away-away ng mga DTS guys. Pero siyempre, sa tingin natin, hindi pa naman ito malalim. O hindi pa yung sitwasyon na talaga magkabuwag-buwag sila. Pero si Baste guys, hindi lang natin may-play yung video kasi baka maka-copyright tayo. In-interview kasi siya ng SMNI. Diba? So parang may samasa ng loob kay Bongo. Sinabi pa ni Baste na parang mas matapang pa. Pinuri pa niya guys. Itong si Risa Ontiveros kaysa kay Bongo. Siyempre siguro kaya masama ang loob. Totoo naman guys, ang kinasabi ni Baste na walang boses ngayon si Bongo. Hindi siya hindi siya parang nakikita siguro ng Baste na hindi siya ninindigan. Wala siyang boses, 'di ba, sa mga Duterte na kung saan ngayon alam naman natin na ang Duterte ay unti-unti nang iniiwan, 'di ba, ng mga kanilang kapartido sa politika. Bukod dyan, di ba, talaga ng mga matindi ang pagbabangga ng Marcos Romualdez at ng Duterte. Kaya siguro itong si Baste, parang napansin niya. Alam na naman natin guys, itong si Bongo ay malapit talaga sa kanila, na kanang kamay nitong si Duterte. At dahil kay Duterte, di ba, kay Digong, hindi naman niya makikilala o manalalong senador kung hindi sa kanya. So, ibig sabihin, malapit talaga na relasyon nila at sinasabi pa niya na kumpare pa niya itong si Bongo, sabi ni Baste, di ba? Pero yun na nga, napansin siguro na teka lang, parang duwag itong si Bongo, di ba? Lalo pa nung nagpalit ng Senate President, di ba, itong si Bato de la Rosa, di ba, itong si Tolentino, si Robert Padilla at si Bongo ay sumama kaya Escudero para iwan itong si Subiri. Siguro nakita rin niya na bakit gano'n. Ambes na manindigan sila, sumama pa kaya Escudero na kung saan itong si Subiri ay mas malapit sa mga Duterte. Diba? Kaya nga siguro napansin niya. At sinasabi niya, binoto ka ng mga Dabawenyos, taga-Davao ka talaga. Bakit hindi ka namin naririnig? Diba? Mag-voice out ka. Diba? Yan ang sabi ni Baste, diba? Kasi nga naman guys, wala talaga tayong naririnig kay Bongo. Kumaga parang walang paninindigan. At sumama pa kay Escudero na sinasabi ng iba na may alam ang Malacanang dyan sa pagtanggal kay Subiri dahil si Subiri nga na-issue na parang mabagal kumilos. At pinabayaan ni Subiri na magkaroon ng hearing dyan sa Senado, di ba, yung PIDEA leaks itong kay Jonathan Morales, na kung saan wala naman nangyari. Yun ang sinasabing dahilan kung bakit na pinalitan itong si Subiri. Kaya nga ito na nga ba guys, ito nga ba ang dahilan para magkawatak-watak na yung mga DDS. Kaya sabi ni Baste sa kanyang interview, so ibig sabihin po ba nito ihiwalay na si Bongo, sabi niya, diba? Sabi niya wala namang permanente sa politika, bukas baka nagpakampi mo, kaaway mo na. Totoo naman yun guys, sa politics dito sa ating bansa nakakalungkot, diba? Walang permanenteng kaibigan at wala rin permanenteng kaaway. Ang permanente lang dito ay yung interest. Kaya kung mapansin nyo, halos lahat ngayon ng politiko ay umaanib kay BBM, di ba? Even yung partido ni Duterte, ilang mga ano yan guys, ilang mga congressman, governor at mga mayors na iniwan na yung PDP. Liliman na lang natitira, di ba? Liliman na lang natitira, los
halos wala na silang local candidates sa mga nasa posisyon. At siyempre siguro itong sila Bongo, itong sila Bato, Tolentino, re-elections kasi. Di ba? Kailangan playing safe sila. Kumbaga, kailangan nilang isalba yung sarili nila dahil tatakbo muli sa 2025. Kasi kung talagang babakbak sila kay Marcos, iwalay. Talagang mawawalan sila ng boto sa mga Marcos supporter. Pero sabi naman ni Paste, di ba, baka mawalan kayo ng boto dito sa Davao pag ganyan ang ginawa nyo. Kaya ngayon, si Bongo ngayon, binabakbakan ni Paste. Hindi lang si Paste, pati yung mga DDS supporter guys, binabakbakan nito si Paste dahil ay si Bongo. Dahil nga talagang walang boses, hindi naninindigan. Kasi ang gusto mangyari ng mga DDS supporter, kung anong ginagawa ni Paste, bumaba na sa Marcos administration, di ba? Gusto ng mga DDS, bakbakan din itong si Marcos. Diba? Alam naman natin, di ba? Itong si Digong, sinabi ng drug addict. Itong si Pangulong BBM. Di ba? Bangag. Nagko-cocaine with leader. At itong sila Baste, di ba? Pinare-resign na itong si BBM. Sila Pulong at marami pa silang mga sinasabi na panlalait kay BBM. So alam naman natin, pag Duterte supporter, talagang Duterte supporter na yan. Kaya yan ang sinasabi ni Baste, baka itong si Bongo sa darating na election, pag hindi nila naayos to, mawawalan siya ng boto sa Davao. Tignan natin guys, kasi talagang ipit na ipit itong si Bongo sa nangyayari ngayon. Hindi siya pwede basta kumalaban kay Marcos, di ba? Nakita niyo naman si Tolentino na-appoint pa bilang majority leader ng Senado. So, ibig sabihin, may kapalit yun, yung pagbaliktad nila kay Escudero. Kaya tama si Baste na walang permanente talaga sa politika. Kaya nga, sa ngayon, parang nakikita niya siguro, iniiwan na sila. Kahit yung pinakamalalapit na senador sa kanila, sila Bongo, Padilla, Bato, Tolentino, parang nasa side na sila ni BBM. Pero tingnan natin, kung bago pa, ano yan guys, bago pa sumapit yung 2025 election, kung ano mangyayari sa mga DPS na mga senador na to, lalo na itong si Bongo na nalantarang binakbakan itong si Baste. So kayo guys, anong masasabi nyo sa sinabi ni Baste? Totoo ba na talagang itong si Bongo ay nananahimik lang at talagang kumakalas na sa mga Duterte? Kaya yan ang abangan natin guys. Hintayin natin yung darating na araw kung magsasalita na nga itong si Bongo, patuloy na lang mananahimik para masave ang kanyang pagtakbo ng senador sa 2025 election. Alright guys, hanggang dito lang po.